Sana ako tatayo kasi nakapapresent mo. Nahamon ako ng konti, Pastor Toto, no? Kasi yung sinabi na living the principle of Christ, parang kung i-define natin na God lang yun. Dito kasi sa ministers meeting, parang all differences natin, dito natin dinala. Pero pagdating sa church natin, hindi naman puro godly yung ating preach, no? So, ang right feeling at saka yung maturity, ginagawa natin sa iglesia. Grounding, maturity, right feeling. Pero sa ministers meeting kasi, kumbaga, everything, no? Na mga doctrinal issues ay ating tinatalakay. Katulad ng water baptism. Pag sa iglesia at lahat yun ay water baptized na, hindi na akma na magpiprit ka pa ng water baptism. Kasi sino makikinabang nun? Wala na makikinabang nun kasi baptized na sila lahat ng water. So wag kang, kung magawag tayo magpatali doon sa water baptism, you have to go on to perfection. Yung pinag-usapan is nature of perfect man, then paano magkaroon tayo ng baitang patungo doon sa capping ng capstone na walang iba kundi yung pagbaba ni Kristo sa katawan, no? Na walang iba kundi ng iglesia. Kasi sa protocol ng subjection, sinabi ng kasulatan, ang ulo ng babae ay walang iba kundi yung asawang lalaki. At ang ulo ng iglesia ay walang iba kundi si Kristo. So si Kristo, ulo ng iglesia, pero si Kristo bilang anak, may ulo din siya. Sino pa ang ulo niya? So may head si Christ. No? So may head si Christ, ang iglesia may head ay wala ibang kundi si Christ, ang woman naman, o kaya yung babae, ay mayroon siyang ulo na walang iba kundi ang husband. No? Meron akong isang basahin kasi para sa akin, hindi ko pwedeng i-leave behind, no? Ang God at saka ng Son, or ang Father at saka ng Son, kasi walang dahilan kung bakit tayo nakakatipon sa iglesia, kundi dahil sa Kanya. Pero tama sa isang punto, nasang-ayon ako sa isang punto, at hindi ako sang-ayon sa isang punto, sang-ayon ako na wag naman puro natin pag-uusapan about the Father and the Son, tapos yung realidad na tayo ay makabahagi naman ng pananahan ng Diyos, kasi baka mamaya nag-master tayo sa doctrinal, pero ano naman kaya ang relasyon mo sa Diyos? Baka mahusay tayong mag-explain ng God, pero walang realidad sa buhay natin sino naman siya para sa atin. Baka mamaya mahusay na tayong mangaral about God, pero yung hindi na makita yung manifestation ng Diyos sa buhay natin. So yun yung magiging problema. Kasi sabi ng John 17, yung this is life eternal, and I was life eternal. Kasi walang pinaka-subdulan ng perfection, kundi ang magmana ng buhay na walang hanggan. Ialin mo yung perfection kung hindi ka naman magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mas gusto ko naman magkaroon ng buhay na walang hanggan kahit wala akong perfection, pero hindi maaari. Ito yung subdulan. And this is life eternal, that we might know this. Sino may sabi niya? Ang Panginoon yan eh. Pag mapapansin mo, it is the prayer, solemn prayer of Christ, no? To the Father, sabi niya, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. So mayroong sinasabi na ang pagkakaroon lang natin ng buhay na walang hanggan ay makilala ang Ama na siya yung nag-iisang Diyos. No? So, kung hindi natin siya pwedeng iwanan. Kung ang hapon mo ay buhay na walang hanggan. Pero kung hindi, iwanan mo siya. So, tama sa isang punto na wag naman tayo puro Godhead na lang, no Father and the Son, baka mamaya nakalimutan na natin yung pamumuhay araw-araw bilang tunay na Kristiyano. No? So, hindi dapat mahiwalay, no? Kaya we have to go on to perfection na huwag tayong mag-master kasi may mga tao nag-i-specialize na lang sila ng halos isang doktrina.
Kahit saan ka magpunta, talagang yun na lang lagi, no? Yun na lang lagi. Pero sa atin, sa church, siyempre, kahit nga sa evangelization, hindi naman tama na dahil nasa perfection na tayo, nag-evangelize ka, puro banat bulong 7 cells. Kasi naroon na tayo sa perfection. Iba paano yung mga tao sa labas na hindi pa nga nila alam ang tamang water baptism. No? Kaya pagdating doon, yung iniwanan mo na sa church kasi puro baptize sa church, pagdating sa labas, babalikan mo. Mag-water baptism ka doon, introducing salvation. Pero sa loob ng iglesia, hindi na tama na mag-introduce ka pa rin ng salvation in mga 10 to 20 years na yung mga nakaubutan. No? Baka hindi pati. Ha? Baka hindi pati. Eh, sayang yung upo nyo na. Umudkod na tayo ng mga pantalon sa pag-upo. Tapos hindi pa tayo puro na lang, water baptism, giving tithes and offering, huwag pabayaan ang pagtitipon, no, magpahaba lang po mga babae, mga lalaki, mahalin yung asawa. So, hindi na kumaga. Tutuloy naman tayo doon kung paano mag-enjoy naman yung Holy Ghost sa atin. Yun yung nais marahil. Dahil ni Brother Toto, parang siya ma-misunderstood na para sa akin, hindi ko maaaring iwanan ang Godhead talaga. No? Pero hindi rin ito ang lagi namin pinipray sa church. No? Hindi. Pero pagdating sa usaping Godhead, kasi mayroon tayo kasing agendang Godhead eh. Agendang Godhead, alam nga naman pag-usapan natin si Director Daniel. Yan ang agenda natin Godhead. So we have to focus on what is on the agenda. No? So may time pa ko ba? Okay. Mayroon tayong isa nagagamit na, alam niyo ang propeta, bilang tawag ko nga sa kanya minsan, para siyang DPE, no? Yung deep penetration agent, noong pinasok niya ang Nicolaitan message. Kasi wala namang deliver pa ng message noon. Siya ang nagpasimula ng message. So, ginawa niya, pinasok niya sa Trinitarian, pinasok niya ang mga Wanis. Kaya sabi ng Wanis nung makinig doon sa kanyang preaching, ito si Brother Bonham, Trinitarian ito. Sabi ng mga Trinitarian, hindi, Wanis yan eh. No, kaya sabi niya, hindi ako Wanis, hindi ako Trinitarian, I believe in one God and had a Son. Yeah. So ngayon, nabanggit niya ngayon yung pangalan ni Brother Lito. Minsan, mayroon tayong talakay na ganito. Na minsan nakikita natin ito sa ministers meeting. Father, Son, and Holy Ghost. At minsan, may mga kasama tayo na sinasabi na ang pangalan ng Father ay Lord. Tapos pangalan ng Son ay Jesus. Ang pangalan ng Holy Ghost ay Christ. Hindi po tama yan eh. Ang Father hindi po pangalan yan. Ang Son hindi din. Ang Holy Ghost hindi rin pangalan. Ang Lord hindi rin pangalan yan eh. Ang Christ hindi rin pangalan. Ano yung pangalan na pala? Jesus lang ang pangalan. No? Kaya tama yung kami na, kasi ito naging confusing. Ang pangalan kasi na binigay doon kay Mary, doon sa bata, ang sabi pangalan ng Jesus. Pero sino talaga ang tunay na Jesus? Sabi ko kung siya ama. No? Kaya na, minsan, sabi ko, parang hindi ata, tama yan ah. Kailan, kumbaga, minsan nababanggit din na prophet kasi nagtipenetrate nga siya eh. No? Ngayon, sabi ko, kung ang pangalan ang Lord, kung ang pangalan Lord ay pangalan ng Ama, anong baptismo ni Pedro? Yung totoo. Sa 38. Repent and be baptized every one of you in the name of walang Lord. Kung ang Lord ay pangalan ng Ama, kulang ang baptismo ni Pedro. Walang pangalan ng Ama ang kanyang baptismo.